Sikat ng Haring Araw, sa bulubundukin ng Sierra Madre, isinilang ang espesyal na kaganapan para sa mga taga-Quirino. Maaga pa'y, isa-isa nang nagsidatingan sa Kapitolyo na animoy mga ibong sabik sa isang pugad. Sabik sa isang kaganapan na kung tawagin nila ay panagdadapon. Ngunit ano nga bang kahalagahan ng araw na ito para sa kanila? Ano po ang essence ng panagdadapon? Para sa akin, ito yung panahon kung saan nagtitipon-tipon ng mga taga. Ang panagdadapon kasi yung time na nag-imi. Panagdadapon, ito yung pinagsama-samang tribo, pinagsasama ang mga iba't ibang municipality para magkaisa at magdiwang sa araw ng Quirino. Bumungad ang masiglang tugtugin mula sa mga manunugtog nagmula sa iba't ibang paaralan ng probinsya na bumuhay sa pagsisimula ng kaganapang ito. Sa bawat hampas ng instrumento ay naghuhudyat ng pagtawag sa mga Quirinians na magtipon gaya ng mga paniki sa Aglipay Caves. Dinaluhan ito ng lahat, guro, empleyado ng gobyerno, bata, matanda, babae man o lalaki, kahit sino imbitado para sa makasaysayang pagdiriwang na ito. Taas noong pumarada na tila tubig sa Governor's Rapid, sumasabay sa agos na makataas balahibong palabas ng mga manunugtog. Suot ang mga makukulay na kasuotan na nagpapakilala ng kanilang bayang pinanggalingan. Kami mapapanood ngayon sa Panagdadapon Festival, may mga street dancing, marami, tsaka alam ko talagang successful ngayon ng Panagdadapon Festival. Ngayong 24, iba't ibang activities na mga ginagawa, katulad ng nag-invite tayo ng mga iba't ibang province para mapaganda ang ating fiesta. Katulad po ngayon, kami po yung magre-represent, kami pong QS na magre-represent sa street dancing. Naghanda po kami ng napakagandang performance para lang sa araw na ito. Nag-alay din ng isang pangpaaliw ang karatig probinsya na Isabela upang makiisa sa pagdiriwang ng kasiyahang ito. At bilang ina ng probinsya ng Quirino, nagpakitang gilas din ang Nueva Vizcaya na tila isang inang sabik sa kanyang inakay. Kaya naman, hindi nagkakaiba ang kanyang kultura at kaugalian sapagkat ang Quirino ay dating bahagi ng Nueva Vizcaya. Matagal pa bago naging lubusang legal na probinsya ang Quirino na dating kagubatang bahagi ng probinsya ng Nueva Vizcaya na kung saan ito ang naging tahanan ng sinaunang Negritos. Ang Republic Act 6394 ay naisumite noong September 10, 1971 upang ihiwalay ang Quirino mula sa kanyang probinsya na inaprubahan ng kagalang-galang na si Leonardo B. Perez. Sabik na tumakbo ang sariling mananayaw ng Quirino upang itanghal ang pangunahing atraksyon ng pista, na tila bagang mga langgam na nakalanghap ng pagkain. Ang bawat kumpas ng kanilang mga kamay ay sumasabay sa saliw ng musika ng panagdadapon. Sa bawat galaw, sa bawat hakbang, sa bawat pagtaas sa mga kamay, ay tila ba isinisigaw na iba-iba man ang bahay na inirepresenta, iba-iba man ang kulay ng kasuotan, mas mangingibabaw ang pagkakaisa dahil lahat ay pare-parehong taga-Quirino na handang magsama-sama para sa panagdadapon. Maganda at guwapo, tayo rin ay mga talented na mga Quirinian, hindi
hindi lang tayo hanggang salita, pero hanggang gawa tayo mga Korean. Dahil pinagpalang lubos ang lupain ng Quirino, saganat sila sa ani at mga kakaibang produkto na siyang nagpapatanyag ng kultura at kaugalian ng lugar. Ang makaagong pansin ng mga gawang kamay na produkto na nagpapakita ng malikhaing talento at kakayahan ng mga Quirinians. Ang mga iba't ibang kamanghamanghang bagay na produkto ng masining na pag-iisip at ideya ng mga taga-Quirino ay iyong maaninag. Ang mga produktong bunga ng hirap, pagod at pawis ay kasama sa pugad na ito upang idapon at ipagmalaki. Ang panagdadapon ay nag-i-strengthen ng ties o pagsasama-sama ng mga tumitira dito sa Quirino. Kasi yung mga hindi lumalabas, pag Quirino Day, pumupunta sila rito, dumadapon. Iba't ibang sulok man tayo nagmula, iba't ibang kulay man ang ating kasuotan. Kanya-kanyang bayan ang inirerepresenta. Pero sa huli, tayo pa rin ay iisa. May isang pagkakakilanlan, iisang pugad, at yan ang Quirino.